Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magputol ng handlebar. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? So sa video natin ngayon, magpuputol tayo ng handlebar pero hindi ko nagagawing technical. Ano lang, sobrang dali lang. Tools na kailangan natin, lagaring bakal at liha. Sigurado naman ako 70% ng siklista merong ganito sa bahay. Mga tools ng tatay nyo. Pwede kang gumastos, bibili ka lang ng tools katulad nito para mas maganda. Ito naman, pipe cutter. So madami nito sa True Value o kahit anong hardware. Ang finishing mo naman, ganito, metal file. Dapat ang kukunin mo ay half round. Ibig sabihin ng half round, yung kabila flat, yung kabila naman pabilog. So ito naman guys, optional lang, okay lang kung wala ka. Kailangan mo ng grasa, lumang basahan, saka lumang lock-on na galing sa mga lock-on grips katulad nito. So hindi tayo gagamit ng mga caliper, mga ruler para sukatin pa yung puputulin natin. Kasi panigurado naman ako, hindi naman lahat merong caliper. Hindi naman lahat na merong ruler. Saka papahirapan mo pa sarili mo magsukat-sukat. Ang gagawin lang natin sobrang simple. Tatansayin lang natin. So, ito yung handlebar natin. So, siyempre, tanggalin mo na yung mga grips. So, iwan mo lang yung shifter saka yung brake lever. Itong gilid ng kamay mo, tapat mo lang dito sa dulo ng handlebar. Okay. So, hawakan mo yung dulo, tapos liko mo lang yung handlebar. Ayan. So, left, right, left, right. Tapos, pakiramdaman mo yung braso mo, saka dito, yung wrist, saka yung siko. Kung parang relax ba siya o na-stretch out ng todo. Yan. Ililigaw mo ng ano, yung todo, yung naka-stretch talaga yung braso mo. Yan. So, kung yung position ng kamay mo, itong wrist, medyo awkward para sa'yo, ang gagawin mo lang, ilalapit mo yung kamay mo papunta sa stem. Yan. So, konti lang, incremental lang. Ayan. O, tapos ganun ulit, liko. Left, right. Ayan. So, the more na lumalapit yung kamay natin sa stem, lumiliit yung angulo ng movement ng wrist sa kanitong siko. So, yun na yun. So, itry mo lang. Tignan mo kung saan komportable yung braso mo. So, since hindi naman pantay yung magkabilang dulo na yan, di ba? And hindi natin mapapantayan 100%. So, pili ka lang dyan kung sino yung uunahin mo puputulin. So, subukan natin ito. Dito tayo magputol sa left. Yan. So, hawakan mo lang. Huwag mo bibitawan. Tapos, kuha ka lang ng pangmarka. Ito, gagamit ako ng metal file. Yan. So, mamarkahan mo lang. Ayan na yung marka natin. Yan. Ibabaon pa natin ng konti para kitang-kita. Yan. So, ang pamutol natin gagamitin, itong hacksaw para mapakita ko sa inyo paano siya gamitin. Papahiran natin itong part na to, itong part na puputulin natin ng grasa. Konti lang, kahit konting pahid lang. Ito na parami nga. Yan, konti lang. So, yung grasa na yan, makakatulong yan para hindi uminit yung handlebar saka itong blade ng lagaring bakal. Pag uminit kasi to, may chances na maputol. Saka para mas swabe, mas smooth yung paglagari. So, ito guys, optional pa. Suot ka ng mask saka gloves. Kasi yung aluminum shaving, makati yan. Lalo na kapag magkikikil na tayo, magpifinishing. Pero kung wala kang ganun, sige, sabihin natin, wala kang gloves, wala kang mask, pagtapos mong gawin tong pagputol, maghilamos ka o maghugas ka ng kamay. Kasi delikado ang metal shaving kapag na-inhale natin, nalanghap o pumasok sa katawan natin. Kaya ako, makulit ako, hindi ako mag-gloves. Ito naman guys, optional lang. Kung meron ka lang na naitagong lock-on na galing sa lock-on grips, pwede mo tong gawing DIY jig para mas pantay yung putol mo. Hindi tatagilid, hindi parang jagged. Pasok mo lang to. Yan. So, yun yung ginuhitan natin, di ba? Yan, ayun yung guhit, yung marka natin. So, sa ilalim lang nun.
dun, yan, lock natin siya. Yan, tapos itong isa pang lock on, yan, ididikit lang natin ng konting-konti. Siyempre kailangan ng blade ng space para gumalaw. So, be sure yung ngipin ng lagari naka-forward sweep. Yan, ganyan yung position, oh. 'Pag gano'n lahat ng ngipin, huwag yung pabalik, huwag yung papunta sa'yo. Yan, palayo yung ngipin. Yung tulak, do'n ka maglalagay ng diin, ng lakas. Tapos yung hila, do'n ka magre-relax. Lalagyan muna natin ng track yung puputulin. Lalagarin muna natin konti, yan. Para yung blade, do'n lang siya, hindi siya tatalon-talon. Yan, ganyan muna, yung hila lang. Okay? So, sa tingin mo meron ng hiwa doon, puwede na tayo mag-start. Gano'n lang 'yun. 'Pag tulak, bigyan mo ng konting diin, do'n ka pupuwersa, 'pag hila, relax lang ng konti, ayan. Gano'n lang din dapat kabagal, huwag yung ginaganon mo. Tatanggalin na natin 'tong DIY jig. So, ganito guys gumamit ng liha, ayan. So, lapat mo 'yan, 'pag liha mo, one direction lang, huwag yung ginaganon mo rin. One direction lang, ayan, ganyan, oh. Para yung finishing nung aluminum, makikita mo yung grain niya, isang direction lang din, okey? So ayan, makinis na siya, hindi na nakakasugat. Ito naman yung gilid, lalagyan natin ng burr. Ayan, so igigilid mo lang yung gilid mo lang 'tong liha, gano'n din, one direction lang. Tapos magpupunit ka ng maliit na liha, ibibilog mo siya ng konti at ipapasok mo dito sa loob. Yan, so lihain mo lang, paikot lang. Nakikita niyo yung alikabok ng aluminum, yung metal shaving, yun yung makati sa balat. Actually, kumakati na ako, nangangati na ako. So, nalihan na natin, pati yung loob. So, kahit ikot-ikot mo dyan yung kamay mo, hindi masusugatan. So, yun. Ganun lang magputol, guys. Diba? Napakadali lang. Okay, so kala nyo, tapos na tayo. Siyempre, yung kabila rin, puputulin mo. Ano naman hindi mo putulin. Gagamitin natin pang sukat, yung pinutol natin. Okay, so itatapat mo lang dulo-dulo. Yan, pag ganyan. Tapos, mamarkahan ulit natin. Ganyan, sakto na yan. So, kung ano yung putol natin dito, ganun din yung magiging putol niya. So, ganun din, lalagyan din natin ng konting grasa para smooth. Yan, ang gagamitin natin, itong pipe cutter. Yan, so itatapat mo lang dito, yan, sa marka. Higpitan mo lang siya ng konti, tapos papaikutin mo siya. So, kailangan yon para magkaroon din ng track yung blade, para dun lang siya. Kasi kapag hinigpitan mo 'to agad, nung todong-todo tapos inikot mo, tapos dumulas, hindi na pantay. So, tamang higpit lang, yung saktong higpit lang, tapos paikutin mo muna, mga ilang beses. Yan, ganyan lang. Malalim na yung track. So, hindi na lilihis yung blade na yan. Hindi na gegewang-gewang yan. Nakalubog na yan dun sa track na yan. Pag medyo nararamdaman mo ng maluwag na siya, higpitan mo na siya ng konti, tapos ikot ulit. Balik. Ikot. Balik. Tapos, maluwag na ulit. Higpit ulit. Yan. Tapos,
ikot, balik, ikot, ayan na. Mas maganda yung cut niya kapag may konting grasa. Ano lang, kailangan mo lang linisin yung tools mo para hindi dumikit yung metal shaving, para hindi masira yung tools. Ayan, punas-punas lang. So next, i-finishing natin gamit itong half round metal file. So ito muna, itong flat side. Yan, ganun din, one direction lang din. Huwag yung ganun. Huwag ganyan. Yan. One direction lang, tapos medyo madiin, saka mabagal. Okay, so basta ganun lang yun guys. Diin lang ng konti, tapos mabagal. And one direction. Yan. Para maganda yung finishing, parang galing sa factory. Huwag yung ganun. Huwag yung gaganunin. Kasi hindi rin papantay na yun. Hindi maganda tignan. So, ang kinaganda ng half round, pwede mo siyang ipasok dito sa loob ng handlebar. Yan. So, dito kahit short stroke lang, yan, para magkaroon lang siya ng burr. Kasi kapag hindi mo kinikil yan, hindi mo mapapasok yung mga bar ends. Ayan, malinis na. Tapos, ito naman yung gilid. Lalagyan din natin ng konting burr. Yan na. Tapos, punasan natin. Double check. Kahit paikot-ikutin mo din kamay mo, hindi masusugatan. Yan. So, pagkatapos mo maglagari, magwalis ka rin. Kung meron kang mga pets, pusa, aso, masakit yan sa paa nila. Okay, so ito na guys. Naputol na natin yung handlebar. Para may idea kayo, the more na umiiksi yung handlebar, the more na nagiging stable siya sa straight tapos high speed. Pero, hindi na siya ganun ka-stable kapag mga hard turns. Pag sobrang haba naman ng handlebar, hindi siya ganun ka-stable sa straight kapag high speed. Mas maano siya, mas makalog yung pakiramdam. Pero stable siya sa mga likuan. Okay, so yun guys ang pagputol ng handlebar. So kung nakatulong itong video na to, di ba like, o kung may katangawan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Yun lang. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.